Kumusta po sa inyong lahat, mga minamahal na manonood ng channel na kaalaman sa kalusugan ng bato? Ako po si Dr. Maria Elena Reyes, espesyalista sa sakit sa bato sa ospital ng Philippine General Hospital. Nakasaksi na ako ng napakaraming sandali ng buhay at kamatayan sa loob ng 20 taon. Ngayon, sama-sama nating alamin ang isang nakamamatay na katotohanan na hindi kailanman binabanggit ng detalyado ng mga karaniwang programa sa kalusugan. Ngayon ay nais kong ibahagi ang isang paksa na marahil ay maraming tao, lalo na ang mga nakatatanda, ay hindi sinasadyang napapalampas sa kanilang pag-aalaga sa kalusugan ng bato. Ito ay tungkol sa mga uri ng gulay at prutas na tila walang kasalanan, ngunit maaaring maging mabigat sa mahinang bato, maging sanhi ng pagtaas ng creatinine at maging sanhi ng pagbula ng ihi. Madalas nating iniisip agad na bawasan ang asin, soft drinks o pulang karne kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng bato. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang ilang pamilyar na gulay at ugat na kinakain araw-araw ay maaaring dahan-dahang makapinsala sa mahalagang sistema ng pagsala ng ating katawan. Nakagamot na ako ng maraming pasyente, karamihan ay nakatatanda na Pilipino sa California, na sumusunod sa plant-based at low-fat diet na may kaunting karne. Naniniwala sila na sila ay kumakain ng napakalusog. Ngunit nang suriin ko ng mabuti ang kanilang diet, natukoy ko na madalas nilang kinokonsumo ang ilang uri ng gulay at ugat na araw-araw ay nagpapahirap sa bato upang maproseso ang mga sangkap na mahirap masira. Ang problema dito ay hindi sa kabutihan o kasamaan ng pagkain mismo, kundi sa mekanismo ng metabolismo nito sa katawan, lalo na ang dami ng potassium, mga sangkap na nagpapataas ng uric acid at ang katigasan ng hindi natutunaw na fiber. Isipin ninyo ang bato bilang isang advanced na water filter ng katawan. Araw-araw ito ay nagpoproseso ng mahigit 108 litro ng dugo, pinapanatili ang kailangan at inilalabas ang mga nakakapinsalang sangkap sa pamamagitan ng ihi. Kapag ang function ng bato ay humina na, kahit maliit na dumi ay maaaring maging mabigat dito. Sa kasamaang palad, maraming hindi nakakaalam nito at patuloy na kumukonsumo ng mga gulay na may mataas na oxalate o calcium sa umaga, na nagpapahirap sa bato upang mapanatili ang balanse. Ang pagtaas ng creatinine at pagbula ng ihi ay hindi lamang senyales ng sakit sa bato. Ang maling diet ay may malaking papel. May mga pasyente akong nakita. Kahit na sinasabi nila na kaunti lang ang iniinom na tubig o marami silang kinakain na protina, tumataas pa rin ang creatinine. Mayroon pa ngang mga strict vegetarian na nakararanas nito dahil sa sobrang pagkain ng mga gulay na ipinagbabawal sa bato. Nang hilingin ko sa kanila na baguhin ang kanilang menu, sa loob lamang ng ilang linggo ay bumaba ang creatinine, naging malinaw ang ihi, nawala ang bula at mas magaan ang pakiramdam ng katawan. Sa bahaging ito, nais kong ipaliwanag ng lubusan at madaling unawain kung bakit ang ilang gulay at ugat ay maaaring magpahinina ng bato ng mabilis, lalo na sa mga nakatatanda o sa mga may banayad na sakit sa bato, madalas umihi sa gabi, pananakit sa likod sa bahagi ng bato, madilim na ihi o may bula. Una, pag-usapan natin ang oxalate. Ito ay isang compound na matatagpuan sa maraming gulay at ugat. Kapag pumasok sa katawan, ito ay sumasama sa calcium upang makabuo ng maliliit na kristal. Ang malusog na tao ay madaling maisala at mailabas ito. Ngunit sa mahinang bato, ang pagsala ng maliliit na batong ito ay nagiging mabigat sa paglipas ng panahon. Ang mga kristal na ito ay maaaring makasira sa filter membrane, sa glomeruli, na nagiging sanhi ng pagtaas ng creatinine at pagiging maulap at mabula ang ihi. Pangalawa ay ang potassium. Bagaman kailangan ang potassium para sa kalamnan, puso at nervous system, ito ay maaaring maging bangungot sa mga mahinang bato. May mga gulay at ugat na mataas ang potassium. Kapag regular na kinakain, nagiging sobrang trabaho ang bato upang balansehin ang electrolytes. Kapag hindi maalis ng bato ang sobrang potassium, tumataas ito sa dugo at nagdudulot ng mapanganib na sintomas tulad ng irregular heartbeat, hirap sa paghinga, panghihina ng kalamnan at malubhang paghina ng filter function ng bato. Ang susunod na mekanismo ay may kinalaman sa hindi natutunaw na fiber. May mga ugat na may napakatigas na hibla na nangangailangan ng mahabang panahon para matunaw. Kapag mabagal ang digestion, ang bato rin ay kailangang mag-adjust upang mapanatili ang fluid balance. Ito ay nagdudulot ng back pressure sa filter system, na nagpapahirap sa mahinang bato, pananakit sa likod at pagtaas ng pag-ihi sa gabi. Marami ang nagtatanong kung bakit nagbubula ang ihi. Ito ay senyales na may protina na tumatagas sa glomerular filter. Kapag mahina ang bato, nasisira ang filter at tumatagas ang protina sa ihi na nagiging sanhi ng bula. May mga gulay at ugat na nagpapalala nito,
dahil sa mga sangkap na nagdudulot ng microinflammation sa bato. Kapag patuloy na pinoproseso ng katawan, mas mabilis masira ang filter. May mga pasyente akong nagamot na nagsabi ng tapat, "Doktor, gulay at ugat lang naman ang kinakain ko. Bakit humihina pa rin ang bato ko?" Ang sagot ay nasa chemical nature at mekanismo ng bawat pagkain sa katawan, hindi sa pagiging gulay o karne. Ang diet ay walang pakialam kung vegetarian ka o mahilig sa maalat. Ang tanging iniintindi nito ay kung ano ang ipinasok mo sa katawan at kung gaano karaming dumi ang kailangang isala araw-araw. Ang mahinang bato ay madalas ding nakararanas ng pagtaas ng uric acid na nagdudulot ng pananakit ng joints at pamamaga. May mga gulay at ugat na mataas sa purine o nagpapataas ng uric acid. Sa ganitong sitwasyon, kailangang iproseso ng bato ang maraming uric acid. Humihina ang filter function, tumataas ang creatinine at ang pasyente ay nakararamdam ng pagkahapo, tuyong balat, tuyong labi, pananakit sa likod, kaunti at malapot na ihi. Bukod dito, ang mga nakatatanda ay madalas kumain ng matatamis na prutas. Kung ito ang unang beses ninyong napunta sa channel, pakiusap na mag-subscribe at i-on ang bell para sa bawat linggo ay magkita tayo at magbahagi ng simpleng, ngunit kapaki-pakinabang na kaalaman para sa kalusugan ng matatanda. At mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba para malaman ko kung ilang taon na kayo at saang lungsod o probinsya kayo nakatira. Totoo nga, kapag tumaas ang blood sugar, kailangang magtrabaho ng husto ang bato upang isala ang sobrang asukal sa ihi. Ang pagkain ng maling uri ng gulay at ugat araw-araw, lalo na ang maaaring magpa-fluctuate ng malakas sa blood sugar, ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy na nagpapadali sa pamamaga at pinsala sa mahinang bato. Sa aktwal na karanasan, nakakita na ako ng maraming kaso kung saan, sa pag-alis lamang ng ilang ipinagbabawal na gulay at ugat sa diet, ay may malaking pagbuti na sa kalagayan ng bato. May isang 80 anyos na lola sa Little Manila na kumakain araw-araw ng kamote dahil sa tingin niya ay mabuti ito sa digestion at pagtatae. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalaki ang bula sa kanyang ihi. Matapos kong payuhan na alisin ang kamote at palitan ng mas magaan sa bato, sa loob lamang ng 3 linggo ay naging malinaw na ang ihi, nawala ang bula at mas mahimbing ang tulog niya. Ang pinakamahalagang bagay na nais kong tandaan ninyo ay hindi nang hihina ang bato dahil lamang sa katandaan. Nang hihina ang bato dahil hindi natin alam kung paano ito protektahan ng tama. Araw-araw may mga bagay na akala natin ay walang kasalanan, ngunit sa mahinang bato ay mas mapanganib pa kaysa sa sobrang gamot. Marami ang tingin sa gulay at ugat bilang malusog, ngunit hindi lahat ay angkop sa bato. Sa susunod na 4 na bahagi, tatalakayin ko ng malalim ang bawat uri ng gulay at ugat na dapat agad iwasan ng mga may sakit sa bato. Bawat isa ay may malinaw na siyentipikong dahilan at klinikal na karanasan kung bakit maaaring magpataas ng creatinine, magdulot ng maraming bula sa ihi at dagdagan ang panganib ng pagkasira ng bato kung patuloy na gagamitin. Sa pamamagitan lamang ng siyentipiko at angkop na pagbabago sa diet, unti-unting gagaling ang bato, magiging malinaw ang ihi, mawawala ang bula at magiging magaan ang katawan. Ngayon ay alamin natin ang unang uri ng gulay at ugat na tahimik na nakakasira sa inyong bato araw-araw. Sa bahaging ito, pag-uusapan natin ang unang dapat alisin ng may mahinang bato, ang kamote. Ang kamote ay itinuturing na napakalusog para sa malusog na tao, ngunit ipinagbabawal sa may mahinang function ng bato. Ang kamote ay karaniwan sa karamihan ng mga tahanan. Ang mga nakatatanda ay kumakain nito dahil sa tingin nila ay magaan sa tiyan, nakakatulong sa pagtatae, mababa sa taba, may fiber at mabuti sa puso. Gayunpaman, ang hindi alam ng maraming pasyente sa California na nakagamot ko ay ang kamote ay isa sa mga ugat na pinakamabilis magpataas ng creatinine, lalo na kapag mahina na ang bato. Kakaiba man pakinggan, ngunit kapag ipinaliwanag sa biological mechanism, madaling mauunawaan. Una, mataas ang potassium sa kamote. Napakataas na halos isang malaking kamote ay katumbas na ng maximum potassium na maaaring kainin ng isang may sakit sa bato sa isang araw. Para sa malusog na tao, ito ay kapaki-pakinabang para sa blood pressure at puso. Ngunit sa may mahinang bato, ito ay napakalaking pasanin. Kapag hindi ma-filter ng bato ang sobrang potassium, tumataas ito sa dugo at nagdudulot ng irregular heartbeat, panghihina, pagkahapo, manhid at hirap sa paghinga. Higit sa lahat, nagpapataas ito ng pressure sa glomeruli kaya tumataas din ang creatinine. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang bahaging ito,
Mangyaring magkomento ng 1 nin sa ibaba para malaman kong patuloy ninyo akong sinusubaybayan. Bukod dito, ang kamote ay may mataas na hindi natutunaw na fiber na may matigas na istruktura. Ang fiber na ito ay mabuti para sa malusog na tao, ngunit maaaring magdulot ng kabag, pamamaga ng tiyan, at mabagal na digestion sa mga nakatatanda. Kapag mabagal ang sistema ng pagtunaw, ang tubig ay mananatili ng mas matagal sa katawan. Ito ay nagiging sanhi ng dagdag na presyon sa bato upang i-regulate ang balanse ng likido. Kaya naman, ang mga may mahinang bato ay madalas nakararamdam ng pagkahilo, tuyong balat, pagod na mukha, kaunting ihi, o mas maraming bula pagkatapos kumain ng kamote. Nakagamot na ako ng isang pasyente na mahigit 65 taong gulang sa California. Siya ay may bahagyang mataas na creatinine. Naniniwala siyang nakakatulong ang kamote sa digestion, pagkontrol ng blood sugar at pagpapapayat. Ngunit pagkatapos lamang ng 2 buwan ng ganitong diet, ang kanyang creatinine ay tumaas ng halos kalahati. Ito ay nagpapakita na kahit na may mabuting layunin, ang maling pagpili ng pagkain ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pinsala sa bato. Ngayon ay pag-usapan natin ang beetroot. Sa kanyang matingkad na kulay at kilala bilang superfood, ang beetroot ay matagal nang pinupuri dahil sa pagpapaganda ng balat at pagpapadami ng dugo. Maraming tao, lalo na ang mga nakatatanda, ang naniniwalang ang pag-inom ng beetroot juice o pagkain ng beetroot salad ilang beses sa isang linggo ay makakapagpalakas sa katawan, magpapahusay sa sirkulasyon ng dugo at mawawala ang pagkahapo. Ito ay totoong benepisyo para sa mga normal ang kalusugan. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na para sa mga may mahinang bato, ang beetroot ay nagiging tahimik na pumatay. Ito ay nagdudulot ng malaking presyon sa bato, maaaring mabilis na magpataas ng creatinine, magdulot ng matagal na pagbula ng ihi at dahan-dahang pabilisin ang pagkasira ng bato. Ang unang at pinakamahalagang dahilan ay ang sobrang taas na nilalaman ng oxalate sa beetroot, isa sa pinakamataas sa lahat ng gulay at ugat. Kapag pumasok ang oxalate sa katawan, ito ay sumasama sa calcium upang makabuo ng maliliit na kristal. Sa malusog na bato, madaling maisala at mailabas ang mga kristal na ito. Ngunit sa mahinang bato, ang kakayahan sa pagsala ay humihina kaya naiipon ang mga oxalate crystal sa loob ng bato. Ang pag-iipon na ito ay nagdudulot ng banayad na pamamaga at micro-damage sa glomerular filter membrane. Ang mga mikroskopikong pinsalang ito ang dahilan kung bakit tumatagas ang protina sa ihi at nagiging sanhi ng matagal na pagbula na akala ng marami ay dahil sa sobrang protina. Sa katunayan, ang presyon sa mahinang filter membrane ay hindi galing sa protina kundi sa oxalate mula sa beetroot. Kapag tumagal ang ganitong pinsala, tumataas ang creatinine sa dugo, nagiging maulap ang ihi at mas lalong nakararamdam ng pagkahapo ang katawan. Ito ay mga malinaw na senyales ng babala. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa pamamagitan ng pagkomento ng numero 8, kasama ang inyong kalagayan ng katawan upang tayo ay magpalitan ng ideya at makahanap ng angkop na solusyon. Bukod dito, ang beetroot ay may isa pang mapanganib na sangkap para sa mahinang bato, ang sobrang taas na potassium. Isang katamtamang beetroot ay may mas maraming potassium pa kaysa sa kamote at halos katulad ng patatas. Para sa malusog na bato, ang potassium ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure at ritmo ng puso. Ngunit sa mahinang bato, ang pag-filter ng ganitong dami ng potassium ay nagiging sobrang trabaho. Kapag hindi na kaya ng bato, tumataas ang potassium sa dugo at nagdudulot ng hindi komportableng sintomas tulad ng palpitations, mabilis na tibok ng puso, matinding pagkahapo, manhid sa mga paa at kamay, at pananakit sa rehiyon ng bato. Maraming pasyente ang nakaranas ng irregular heartbeat, hirap sa paghinga at biglang pagbaba ng dami ng ihi pagkatapos uminom ng beetroot juice. Ito ay mapanganib na reaksyon kapag masyadong mataas ang potassium sa dugo. Hindi pa dito natatapos, ang beetroot ay nakakaapekto rin sa bato sa pamamagitan ng pagtaas ng acid sa dugo. Marami ang nagkakamali na lahat ng gulay ay alkaline, ngunit ang beetroot ay may ilang compound na nagiging acid kapag na-metabolize. Sa mahinang bato na mahina na ang kakayahang maglabas ng acid, kapag nag-ipon ito, mas lalong nagtratrabaho ang bato upang i-adjust ang pH ng dugo. Ito ay nagdaragdag pa ng presyon sa glomeruli, nagpapataas ng creatinine, at nagdudulot ng matinding pagkahapo, pananakit sa likod ng bato o bahagyang pamamaga sa hapon. Dagdag pa rito, ang beetroot ay may medyo mataas na natural na asukal. Ito ay hindi mabuti para sa mga may diabetes na madalas kasama ng problema sa bato. Kaya kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay may problema sa bato, lubos na kailangan na isipin ang pag-alis o lubusang paghihigpit sa beetroot sa inyong menu. Ang beetroot ay may mataas na glycemic index,
kaya kapag iniinom bilang juice, mabilis na tumataas ang blood sugar. Para sa mahinang bato, ito ay lalong mapanganib. Ang bato na mahina na ang paggana ay kailangang maghirap pa upang isala ang sobrang asukal habang iniintindi rin ang balanse ng likido at electrolytes. Patuloy nating tatalakayin ng mas malalim ang iba pang pagkain na dapat iwasan sa mga susunod na bahagi. Ang ganitong presyon ay nagpapahirap pa sa bato kaya tumataas ang creatinine. Ang mga sintomas tulad ng mabula na ihi, maulap na ihi, hirap sa pag-ihi o hindi ganap na pag-ihi ay lalong lalala. Isa pang bagay na bihirang mapansin ay ang beetroot ay maaaring maging sanhi ng pagiging pula ng ihi. Ito ay dahil sa betanin, isang pigment sa beetroot. Sa malusog na tao, ang betanin ay hindi nakakapinsala at mabilis na nailalabas. Ngunit sa may humina na bato, ang pagiging pula ng ihi ay isang mapanganib na senyales. Ipinapahiwatig nito na hindi na kayang iproseso ng bato ang pigment mula sa beetroot, na nangangahulugang lubos ng humina ang kakayahan sa pagsala. Ang betanin ay nananatili ng matagal sa ihi, na patunay na mabagal na gumagana ang bato. Hindi lamang iyon, ang beetroot ay may mataas na nitrate. Kapag pumasok sa katawan, ito ay nagiging nitrite. Sa malusog na tao, ito ay medyo ligtas at nakakatulong sa pagluwang ng mga ugat. Ngunit sa mahinang bato, ang nitrite ay maaaring maipon at magdulot ng oxidative stress sa tissue ng bato. Ang oxidative stress na ito ay nagpapahina sa glomerular filter membrane, nagiging sanhi ng pamamaga at mas maraming pagtagas ng protina. Kaya naman maraming nakararamdam ng pagkahapo, mabigat na likod, malalim na mata at mas maraming bula sa ihi pagkatapos kumain ng beetroot salad o uminom ng juice. Sa aking trabaho, nakakita ako ng maraming pasyente, lalo na ang mga nanay at lola. Madalas silang umiinom ng beetroot juice kasama ang carrot at apple tuwing umaga dahil sa paniniwalang ito ay nakakapagpadami ng dugo. Ngunit para sa mga may mahinang bato, ito ay lubhang mapanganib na pagkakamali. Ang tatlong uri ng gulay at ugat na ito ay puno ng oxalate, asukal at potassium. Isang baso ng ganitong juice ay naglalagay sa bato ng maraming beses na mas maraming dumi kaysa normal. Pagkatapos lamang ng ilang linggo, nakita namin ang biglang pagtaas ng creatinine, pagdami ng bula sa ihi, pagtaas ng pag-ihi sa gabi, at malubhang panghihina ng pasyente. Isa pang mapanganib na katangian ng beetroot ay ang pagpapanatili nito ng tubig sa katawan. Ang mga compound sa beetroot ay nagpapataas ng kakayahan ng bituka na magtago ng tubig na nagiging sanhi ng pansamantalang pagbaba ng ihi. Kapag kaunti ang ihi, ang mga toxin sa dugo ay nagiging mas puro, kaya mas lalong nagtatrabaho ang bato upang isala ang puro na creatinine. Ito ang dahilan kung bakit ang mga may mahinang bato ay madalas nakararamdam ng bahagyang pamamaga sa mukha. Tuwing umaga, pamamaga ng paa, mabigat na mata at mas madilim na ihi pagkatapos kumain ng beetroot. May isang pag-aaral sa Amerika na nagpakita na ang mga may banayad na sakit sa bato, stage 1 at 2, na uminom ng beetroot juice sa loob ng 3 araw, ay nakaranas ng bahagyang pagtaas sa creatinine at bahagyang pagbaba sa glomerular filtration rate. Bagaman hindi masyadong malaki ang pagtaas, sapat na ito upang ipakita na ang beetroot ay talagang nagdudulot ng malinaw na presyon sa mahinang bato. Sa aking klinikal na karanasan, mas madalas itong nangyayari kaysa sa iniulat ng mga pag-aaral, lalo na sa mga Pilipino, mga may diabetes o may kasaysayan ng mataas na blood pressure. Kaya ang mga may mahinang bato o banayad na senyales ng sakit sa bato ay dapat agad alisin ang beetroot sa kanilang diet. Kahit na mabuti ito sa balat at dugo, hindi ito angkop para sa mga bato na patuloy na nagpupumilit na isala ang mga dumi sa bawat segundo. At ngayon ay lilipat tayo sa ika-4 na uri sa listahan ng mga pagkaing dapat bigyang pansin. Isang uri na ginagamit ng maraming pamilyang Pilipino linggo-linggo, ngunit hindi sinasadyang nagiging sanhi ng mataas na creatinine at malubhang pagbula ng ihi sa mga may sakit sa bato. Ito ay ang carrot. Ang panganib ng carrot sa mahinang bato ay nasa mataas na asukal, maraming potassium at kakayahang magpataas ng oxalate. Ang carrot ay madalas itinuturing na pinakaligtas na gulay sa maraming lutong bahay Pilipino, mula sa nilaga, ginisa, pinakuluan, juice hanggang salad. Iniuugnay natin ang carrot sa mabuting mata, malusog na atay at makinang na balat. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, ang carrot ay may nakatagong bitag sa nutrisyon na hindi natin napapansin. Ang potensyal na panganib ng carrot ay kahit na matamis at masarap ito, nagdudulot ito ng malaking pasanin sa bato. Lalo na sa mga may bahagyang mataas na creatinine, may kaunting bula sa ihi o nasa stage 1-2 ng sakit sa bato.
Ang unang at pinakamahalagang dahilan ay ang mas mataas na natural na asukal sa carrot kumpara sa karamihan ng ibang gulay. Naglalaman ito ng sucrose, glucose at fructose. At ang asukal ay lalong tumataas kapag niluto ng malambot o ginawang juice. Kapag kumain ang may mahinang bato ng carrot, mabilis na tumataas ang blood sugar. Kapag tumaas ang blood sugar, kailangang magtrabaho ng husto ang bato upang isala ang sobrang asukal sa ihi at i-regulate ang likido at electrolytes. Ang prosesong ito ay nagdudulot ng stress sa glomerular filter system. Bukod dito, may oxalate din ang carrot na nagiging mas puro kapag ginawang juice. Ang oxalate ay sumasama sa calcium upang makabuo ng maliliit na kristal. Para sa mahinang bato, mahirap isala ang mga kristal na ito. Ang mga oxalate crystal ay nagdudulot ng microdamage sa glomerular filter membrane. Kapag nasira ang filter, humihina ang kakayahang pigilan ang protina kaya tumatagas ito sa ihi, dahilan ng maraming bula pagkatapos uminom ng carrot juice. Kapag niluto ng malambot, mas madaling masipsip ang oxalate, kaya lalong naaapektuhan ang may sakit sa bato. Dagdag pa, ang carrot ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagpapanatili ng tubig sa bituka dahil sa soluble fiber tulad ng pectin. Kapag nagtagal ang tubig sa bituka, bumababa ang dami ng ihi. Ang kaunting ihi ay nagiging sanhi ng mas puro na mga dumi sa dugo, kabilang ang creatinine. Kaya naman maraming nakararamdam ng kaunting ihi, mas madilim na ihi at mas matagal na bula pagkatapos kumain ng carrot soup o nilaga. Ito ay klasikong senyales na ang bato ay nasa imbalance ng likido. Isang babalang hindi dapat palampasin. Isa pang masamang gawin ng maraming nakatatanda ay ang pagsasama ng carrot sa matatabang protina ng hayop tulad ng baka, manok o baboy. Kapag pinagsama ang starch at asukal ng carrot sa protina, kailangang iproseso ng bato ang mas maraming acid at nitrogen. Ito ay nagdudulot ng sobrang overload sa glomeruli. Kahit na mukhang malusog na pagkain, ito ang dahilan ng pagtaas ng creatinine pagkatapos ng tila walang kasalanang pagkain. Sa wakas, ang beta-carotene ay isa pang dahilan kung bakit mapanganib ang carrot sa mahinang bato. Bagaman mabuti ito sa mata at balat para sa malusog na tao, kapag humina ang bato, mabagal na na-metabolize ang beta-carotene. Ang pag-iipon nito ay nagdudulot ng banayad na oxidative stress sa atay at bato. Kaya ang may mahinang bato na kumakain ng maraming carrot ay maaaring makaramdam ng higit na pagkahapo, mas madilim na dilaw na ihi at pananakit o init sa pag-ihi. Ito lamang ang ilan sa mga pagkaing dapat bigyang espesyal na pansin. Marami pang iba pang gulay at ugat na tila walang kasalanan ngunit maaaring magdulot ng malubhang epekto sa inyong bato. Sa ganito, sama-sama nating natalakay kung bakit kahit na masustansya ang carrot, kailangan itong isipin ng mabuti ng mga may problema sa bato, mula sa potassium, oxalate, kakayahang magtago ng tubig, pagsasama sa ibang pagkain hanggang sa beta-carotene. Lahat ay maaaring magdulot ng presyon sa mahalagang filter system na ito. Ang pag-unawa at wastong pagbabago sa diet ay lubhang mahalaga upang maprotektahan ang kalusugan ng bato. Salamat po sa inyong pakikinig at kita-kita tayo sa mga susunod na bahagi.